Minsan po, Father, na ano po ako na hindi ako masyado na nakatulog ng maayos because na marami po akong iniisip na bagay like kung anong atraso ko po dati. So for example lang po is meron ako, yung girlfriend ko na lagi lang ako sinisisi na ako ang dahilan kung Mm. bakit yung ganon. Paano ko po siya ma-overcome na ganon na parang depression ba yun ang tawag? Mm. Mm. Dahil So, unang-una, yung memory natin, lalo-lalo yung mga negative memory natin, di ba? So, ito pong apat, no? Una, atakehin tayo. May spiritual harassment sa itong apat na aspeto sa atin. Una, yung emotion natin. Pwede atatakihin tayo ng mga negative emotion. So, natural nung problema, pero pwede sasakyan niya. Pangalawa, yung imagination natin. Mag-overthink tayo. Pangatlo, yung memory natin. Mga trauma natin, mga negative experiences, pabalik-balik yon, di ba? And then, dahil doon, ma-weaken yung will mo. No? And then will lead you to depression and anxiety. So, wala namang taon na walang negatibong memory, di ba? Karanasan, mga negative na mga karanasan, di ba? Lahat naman tayo. So, anong gawin natin? Let us consecrate our mind to the Lord. Yan ang ebanghelyo natin ngayon. Kahit si Kristo ay hindi ano, naka-avoid sa tukso ng demonyo, di ba? So may spiritual harassment talaga tayo. Kailan yan nagsimula? Nung tayo ay nabinyagan. Doon nagsimula ang spiritual warfare natin, kapatid. So anong gawin natin? Let us offer our crosses to the Lord, our negative experiences, mga negatibo na naranasan natin, i-offer natin sa Panginoon. Bring your cross, bring your problem, bring your trauma at the foot of the cross of Jesus. And your trauma will lead us. When you bring your cross at the foot of the cross of Jesus, bro, your uh, negative and traumatic experience will lead us to inspiration. Dahil yung karanasan ni Kristo, traumatic din yon. Just imagine, anak siya ng Diyos at yun ang naranasan niya. Grabe yung kahihiyan niya. No? Humiliation niya, grabe. So when we bring our own humiliation to the Lord, we are consoled. Not only consoled, but inspired. Not only inspired, but sanctified. So, lahat ng mga negatibong nangyari sa atin, bro, bring it at the foot of the cross of Jesus. And only Jesus can console you. Yeah, isipin mo, siya anak ng Diyos at nakaranas ng ganito. Great humiliation, great torture, at yung mga little humiliation natin, little torture natin, when we bring it to the Lord, sasabihin natin, 1/4 lang pala, ang cute ng problema ko, Lord. Pero sa'yo, ang bigat, no? When we bring our traumas, our negative memories at the foot of the cross, we will be consoled, bro. Don't focus on your pain. Don't focus on your suffering. Bring your pain, rather, bring your pain, bring your suffering to Jesus. And Jesus will console us. So, continue to contemplate the suffering Jesus. Kaya nga, yung 40 days, we focus our eyes, we focus our mind to the passion of Jesus. Because the passion of Jesus will lead us to great consolation po. So, ah, kapag magfo-focus ka sa problema mo, sa mga taong negatibo, ano mangyari sa'yo? It will lead you to depression. But when you focus on Jesus and bring your cross, bring your problem, bring your negativity to Jesus, it will lead us to consolation, bro. Siya lang makakonsole sa atin, wala nang iba. Wala na talaga yung iba. Pero tama. um, last ko po, Father, is minsan po, Father, na napanaginipan ko po yung ano na may babae na lumalapit sa akin na hinahalikan pa ako, and then parang kumbaga na may sexual harassment At, na mm, umano sa akin. Yun kasi ang dahilan na hindi ako nakapag-concentrate sa pagtulog. Sometimes na lagi ako nagyayan dun sa school
kahit Mm, kahit kahit mm, Catholic school po yung pinasukan ko, lagi lang akong ganun, laging mm, iniisip ko yung ano, tapos mm, tapos mm, paano ko po siya malalabanan, Father? mm. Dahil dahil iyon na makita ko yung ma-imagine ko lagi yung babae na laging tumatanday sa akin every time na umiiga lang ako kahit wala akong ginawa dito sa bahay. So, Mm. paano ko siya Oh, malalabanan? oo nga, consecrate your mind to the Lord. Every time papasok yun sa isip mo, I cast out the spirit of unclean thoughts and I consecrate my mind to the Father, to the most holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Consecrate my mind to the Immaculate Heart of Mary, Immaculate Heart of Mama Mary. So continue praying, bro, and then continue to contemplate the Rosary, especially the Holy Rosary, bro. It will lead us to purification. It will lead us to sanctification. Continue to pray, bro. Makatulong sa atin ang Panginoon lang. And then go to the sacrament to receive the grace. It is the strength of the Lord, no? The grace being bestowed upon us, yung biyaya talaga, no? Grasya. Kailangan natin yon. Kung tayo lang, mag-rely tayo, dependent tayo sa sarili nating lakas, hindi kaya natin yan. Kailangan natin ng grasya ng Diyos. Kanya, magsamba ka lagi. Magbasa ka ng mga aklat na maka-inspire sa'yo. No? Huwag kang manood ng mga maka-inspire sa iyong kalaswaan. No? Magbasa ka, manood ka ng mga bagay na maka-purify sa atin. Magbasa ka ng Lives of Saints. Makatulong yun sa atin, kapatid. Ah, sa salamat po, Father God bless, Darwin. Brother Tonton.